Romans chapter 3. Romans chapter 3. Merong isang lalaki sa Amerika, ang pangalan niya ay si Joe Kerkowski. Siya ay tinaguriang America's Blood Donor Champion. Dahil napakarami niyang nasalinan o napakarami ng nasalinan ng kanyang dugo. Si Joe Kerkowski ay naputulan ng isang braso dahil sa isang aksidente nung siya ay 6 na taong gulang. Siya rin ay hindi nakapasok sa military service para magsundalo noong World War II. Pero dahil gusto niyang makatulong, ang ginawa niya ay palagi siyang nagdo-donate ng dugo. Siya ay nakapag-donate na ng 31 gallons of blood. Grabe, gano'ng karami yun. Amen? Sino sa inyo nag-order ng tubig? Galon-galon. Siya daw ay nakapag-donate na ng dugo ng 31 gallons. Amen? Ang ating katawan, sa average na adult na tao, katulad po ninyo, tayo mga adult, naglalaman daw tayo ng 10 to 12 pints of blood o katumbas ng 8% ng timbang ng ating katawan. Ngayon, yung na-donate na dugo ni Joe Kerkowski ay 20 times ang higit doon sa amount na yon. So, ibig sabihin, sobra-sobra ang na-donate ni Joe Kerkowski na dugo. Kaya pala siya tinagurian na America's Blood Donor Champion. At nung siya ay nag-edad 62, siya ay nag-retire sa pagiging security guard at kasabay nun ay pinarangalan siya ng American Association of Blood Banks na ginanap sa Chicago. Siya ay nagsabi ng ganito, giving blood makes you feel like contributing life itself. Ang pagbibigay ng dugo ay pag-aambag ng buhay. There's no more precious gift than life. Money can buy the joy of giving blood to help someone who needs it. Ngayon mga kapatid, napakaganda ng ginawa ni Mr. Joe Kerkowski na pagdodonate ng dugo. Pero alam nyo ba na meron pang mas dakila sa kanya? Dahil hindi lang mga Amerikano ang nakinabang ng kanyang dugo. Hindi lang mga Amerikano ang nadugtungan ng buhay at naligtas, kundi buong sangkatauhan ang naligtas dahil sa kanyang dugo. Ang tinutukoy ko ay walang iba kundi si Jesus Christ. Ang ating Panginoong Jesus. Si Joe Kerkowski ay buhay pagtapos niyang magbigay ng dugo. Pero alam niyo ang ating Panginoon? Namatay matapos niyang magbigay ng dugo. Dahil hindi lang iilang halaga ng dugo ang nawala kay Jesus, kundi halos maubos ang dugo sa kanyang katawan. Doon pa lang sa hardin ng Gethsemane, bago siya hulihin, habang siya ay nananalangin, amen, meron ng dugo na nawala sa ating Panginoon. Luke chapter 22 verses 44, sa kanyang matinding paghihirap, ay nanalangin siya si Jesus ng higit na taimtim at ang kanyang pawis ay naging gaya ng malalaking patak ng dugo na tumutulo sa lupa. Sino po sa inyo pinagpawisan na ng dugo? Dito daw po si Jesus sa hardin ng Gethsemane, habang siya nananalangin, amen, ang kanyang pawis ay naging parang dugo. Amen? At nang siya hulihin na, amen, alam po natin ang kwento, pinaglalatigo, amen, pinaglalatigo siya ng mga latigo, amen, na yung latigo ay parang merong mga kuko sa dulo. Yun po ay mga bato at basag na salamin. Paghampas sa katawan ng Panginoon, kakapit yung matatalas na bagay na yun sa kanyang balat, at kapag hinila, sama yung laman. Amen? Nire-recommend ko pong panoorin niyo yung original na Passion of the Christ. Amen? Yun po halos kahalintulad ng nangyari talaga sa ating Panginoong Hesus. Siyempre, paghatak ng laman, labasan ng dugo. Tama po ba? Amen. At pati sa ulo ng Panginoon, pinilit na isuot sa ulo niya yung koronang tinik, lumabas na naman ang dugo. At alam nating lahat, siya ay pinako sa krus. Amen? Nakatapak ka nga lang ng tamtax, may dugo na. Tama po ba? Amen? Ito pa kayang hinampas ng pako ang kanyang parehong kamay at paa. Amen po ba? At hindi pa nagtapos doon, nang nakalambitin ng Panginoon sa krus, isang sundalong Romano ang tinusok ng sibat, amen, sa kanyang tagiliran. John 19:34, subalit tinusok ng sibat ng isa sa mga kawal ang kanyang tagiliran ni Jesus, at biglang lumabas ang dugo at tubig. May dugo na naman.
Amen? Ang sabi pang lumabas ay tubig, ay dugo at tubig. Amen? Dahil halos maubos na ang dugo sa katawan ng ating Panginoon. Kaya ngayong umaga mga kapatid, si Jesus ang world's blood donor champion. O world's greatest blood donor. Sinasabi ko po ito ngayon dahil next week ay Holy Week na. Tama po ba? Amen. Amen? Tama ba next week? 20 and ba 23. Next week, 30. Yung week na yon ay Holy Week na. Amen po ba? At ang Holy Week o ang Semana Santa ay ang panahon ng paggunita sa kamatayan at pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Amen po ba? Amen. Ngayong umaga may papangaral ko ay tungkol sa dugo. Tungkol sa dugo. Marami sa inyo parang nagulat kasi maraming church ngayon ang hindi nangangaral sa dugo. Dahil marami daw ang takot sa dugo. Sino pong takot sa dugo ngayong umaga? At dahil daw sa tema ng kalupitan. Subalit ngayong umaga mga kapatid, huwag kang matakot sa dugo ng Panginoon. Alam mo kung bakit? Dahil kailangan nating lahat ang dugo ng Panginoon Hesus. Amen. Amen? Sapagkat ang katotohanan ngayong umaga mga kapatid, hindi mo pwedeng ihiwalay ang gospel sa dugo ni Jesus. Hindi mo pwedeng ihiwalay ang kaligtasan mo sa dugo ni Jesus. Hindi mo pwedeng ihiwalay, amen, ang pagpasok mo sa langit sa dugo ni Jesus. Amen? Mga kapatid, ang katotohanan ngayong umaga, may kapangyarihan sa dugo ni Jesus. Amen. At yun po ang aking papangaral ngayong umaga, there's power in the blood. There's power in the blood. Maraming mga churches nakakalungkot, iniiwasan nilang paksa na ito sa loob ng church. Pero mga kapatid, hallelujah, ngayong umaga tulungan tayo ng Panginoon patungkol sa dugo ng ating Panginoong Hesus. Amen? There's power in the blood of Jesus Christ. Basahin po natin ang ating main text, Romans chapter 3, verses 23 to 25. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi naging karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Amen. Ngunit dahil sa biyaya ng Diyos sa atin, itinuring na tayong matuwid sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang tumubos sa atin. Praise God. Ito'y regalo ng Diyos. Amen. Isinugo si Kristo Jesus sa mundo para ialay ang kanyang buhay nang sa ganoon mawala ang galit ng Diyos sa atin. Nabasa niyo po ba yun? Galit ang Diyos sa atin. Nabasa niyo po ba? O wala ka nakabasa? Nabasa niyo po ba? Bible po nagsabi. At sa pamamagitan ng kanyang dugo, praise God, ay mapatawad ang ating mga kasalanan. Kung sasampalataya tayo sa Kanya. Ginawa iyon ng Diyos para ipakita na matuwid siya nung unay nagtimpi siya at pinalampas ang mga kasalanan ginawa ng mga tao kahit na dapat sana'y pinarusahan na sila o tayo. Amen? Tayo po'y manalangin, church. Hallelujah, Panginoon, marami kong salamat sa umagang ito. Sa bilang ng mga mananampalataya na dinako mo sa lugar na ito, maraming salamat ngayong umaga sa pangangaral ng iyong salita na may kinalaman sa makapangyariang dugo mo, Panginoong Hesus. Hallelujah, ikaw ang manahan, ang banal mong presensya sa aming kalagitnaan, ikaw ang personal na mangusap, Panginoon, magbigay ka, O Diyos, ng mga makalangit na kapahayagan sa bawat isa na hindi namin dapat maliitin, baliwalain isa't tabi, Panginoon, ang paksa na ito tungkol sa iyong dugo, Panginoong Hesus. Marami pong salamat sa ginawa mo na at sa gagawin mo pa. Hallelujah. Magpagaling ka ngayong umaga, magpalaya ka, Panginoon, ngayong umaga, magpalakas ka ngayong umaga. Marami pong salamat. Ito po ang aming panalangin na sa pangalan ni Jesus lahat ay magsabi na nga. Amen. Palagpagan natin ang ating Panginoon. Praise God. There's power in the blood of Jesus. Unang kapangyarihan ng dugo ni Jesus, amen, ay makakalapit na tayo sa Diyos. Totoong narinig po. Makakalapit na tayo sa Diyos. Amen. We can approach God. Amen. Hallelujah. Bibigyan ko lang po muna kayo ng background, mga kapatid. Kapag binasa niyo po ang Bible, ang Israel, amen, sa Bible times, ay meron po silang tolda. Amen. Hanggang yung tolda ay naging templo sa panahon ni Haring Solomon. Amen? Yun po yung lugar kung saan sila lumalapit at sumasamba sa buhay na Diyos. Yung templo, mga kapatid, ay nahahati
sa tinatawag na 4 na division o 4 na courts, 4 na lugar. Amen? Makikita nyo po yan dyan sa inyong harapan, yung picture. Amen? Yan po yung yung example ng temple sa panahon noon. Amen? Sa Bible times. Meron po dyan yung court of the Gentiles. Nakikita nyo po ba? Amen? Yung court of the Gentiles, nandun sa pinakalabas ng templo. Tama po ba? Amen? From the word Gentiles, ang Gentiles po ay hindi mga Hudyo, hindi mga Israelita. So, ibig sabihin, kung bakit sila nasa labas, hindi sila pwede sa templo. Dahil ang para lang sa templo ay mga Hudyo, mga Israelita. So, hanggang doon lang sila sa labas, court of the Gentiles. Amen po ba? Pangalawa, amen, yung tinatawag na courts of the women. Amen? Ito yung medyo nasa loob na siya ng templo, pero nandun pa rin sa bandang labas. Nakikita niyo po ba? So from the word women, karamihan ng mga nandyan ay mga babae. Amen? Hallelujah. Pagkatapos ay, amen, courts of Israel. Tama po ba? Amen? Yun naman yung parang nasa bandang pintuan na ng templo. So palapit ng palapit. Tama po ba? Amen? So pwede siguro sila siguro nakakasilip na doon sa loob. Amen? At yung ika-4 na court, amen, ay yung court of the priest. Amen? O sa Bible ay yung mga, ito yung mga Levita, mga saserdote, o sa panahon natin ang tawag ay mga pari. Amen? Pari, saserdote, Levita. Amen? Ngayon mga kapatid, yung court of the priest, nahati pa sa 2 silid. Yung unang silid, tinatawag na holy place, at yung ikalawang silid, ito yung pinakakaloob-looban na ng templo, ay tinatawag na most holy place. May holy place, may most holy place. Doon sa most holy place, nakalagay yung tinatawag na Ark of the Covenant, yung kahon ng kasunduan. Ang Ark of the Covenant, mga kapatid, sundan niyo po ako, amen, ito po ay simbolo ng presensya ng Diyos. Amen? Pag sinabi pong presensya, present, naroon. Tama po ba? Ngayong umaga, di ba? Tayo ay present na narito, kumbaga para bang narito ang presensya natin sa lugar na ito. Amen po ba? Amen. Presensya ng Diyos, present, naroon. Ibig sabihin mga kapatid, naroon mismo ang Diyos. Saan? Sa most holy place. Doon sa kaloob-looban ng templo o silid ng templo. Amen? At ngayon mga kapatid, amen, hindi lahat ng tao, hindi lahat ng Israelita nakakapasok sa silid na yun. Ulitin ko hindi lahat ng tao, hindi lahat ng Israelita ay pwedeng pumasok sa silid na yun kung nasaan ang mismong Diyos. The presence of God, sa Ark of the Covenant. Tanging ang punong pari o high priest lang ang pwedeng makapasok doon. Kumbaga, siya na ang representative ng mga tao sa harapan ng Diyos. Yung punong saserdote, punong pari. Hebrews chapter 9 verses 1 to 7. May mga tuntunin ng unang kasunduan tungkol sa pagsamba at may sambahang gawa ng tao. Itong toldang sambahan na ginawa nila ay may 2 silid. Ang unang silid ay ang banal na lugar, holy place, kung saan naroon ang ilawan, ang mesa, at ang tinapay na handog sa Diyos. Ang ikalawang silid ay ang pinakabanal na lugar. Nabasa niyo po ba? So tama yung sinasabi ni Pastor. May holy place, may most holy place. Pinakabanal na lugar. Naroon ang gintong altar na pinagsusunugan ng insenso at ang kahon ng kasunduan, Ark of the Covenant na nababalutan ng ginto. Nasa loob ng kahon ang lalagyang ginto na may lamang mana, bread from heaven, ang tungkod ni Aaron na nagkasibol, at ang malapad na mga bato kung saan nakaukit ang mga utos ng Diyos. Sa ibabaw ng kahon ay may mga kerubin na nagpapahiwatig ng presensya ng Diyos. Susundan niyo po ba? At nilililiman ng mga pakpak nito ang lugar na yon kung saan pinapatawad ng Diyos ang mga kasalanan ng tao. Ngunit, hindi namin ito may papaliwanag ng detalyado sa ngayon. Verse 6, ganoon ang pagkakaayos sa loob ng toldang sambahan. At araw-araw, pumapasok ang mga pari sa unang silid ng tolda para gampanan ang tungkulin nila. Verse 7, ngunit, ang punong pari lang ang nakakapasok sa pinakabanal na lugar at minsan lang sa isang taon. Not everyone
pwedeng pumasok doon sa most holy place. Amen. Hindi lang ito most holy place sa Israel, kundi sa balat ng lupa, this is the most holy place. Bakit? Sapagkat naroon ang Diyos. At ang sabi, ang punong pari lang ang pwedeng makapasok doon. Ngayon, ang punto ko mga kapatid, amen, hallelujah, naroon sa most holy place ang Diyos, at hindi lahat ng tao pwedeng makapasok doon at makalapit sa Diyos. Marami mga nagtatanong ngayon, bakit ganon? Bakit hindi lahat ng tao? Nasa ating main text ang sagot. Basahin natin, Romans 3:23. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi naging karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Amen. Yes, tama yung binasa mo. Hindi ka karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Hindi ka karapat-dapat sa paningin ng Diyos. In short, you and me, we are sinners. Amen? Even the one who are talking in front of you, I am a sinner. Amen? Nakuha niyo po mga kapatid, tayong lahat ay makasalanan, at dahil lahat tayo makasalanan, tayong lahat hindi karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Amen. Nakukuha niyo po mga kapatid, sundan niyo po ako ha. Amen? Ang Diyos ay banal. Amen. Amen? Inawit natin kanina sa praise and worship. Holy, holy, holy. You are holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. Amen po ba? Amen. Amen. Kaya siya ay naroon sa most holy place. Amen. Ang pinakabanal na lugar sa balat ng lupa, sapagkat ang Diyos ay banal. At hindi po lahat ay pwedeng makapasok doon dahil ang tao ay makasalanan. At ngayong umaga mga kapatid, kailangan mong maunawaan ito, hindi pwedeng magsama sa iisang lugar ang kabanalan ng Diyos at kasalanan ng tao. Hindi pwedeng magsama sa isang lugar ang kadalisayan ng Diyos at ang karumihan ng tao. Amen? Kaya hindi pwede lahat makapasok doon. Amen? Kaya yung most holy place mga kapatid, kapag pinag-aralan nyo, merong makapal na kurtina. Amen? Hindi yung parang ganyang kurtina sa inyong likuran. Amen? Ang sukat ng kurtina, amen? Pansin nyo mga kapatid, ang sukat ng kurtina, 60 feet ang taas. Imagine mo kung gano'ng kataas yun. 60 feet ang taas, 30 feet ang haba. Yung naghihiwalay sa holy place at most holy place, 30 feet ang haba. Amen? Anong ibig sabihin ng mga kapatid? Talagang inilayo sa mga tao ang silid na yon kung nasaan ang presensya ng Diyos. Ganon kalayo, 30 feet. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Dahil sabi sa binasa natin mga kapatid, hindi naging dapat ang tao sa paningin ng Diyos, kaya hindi pinayagan ng Diyos na ang lahat ng tao ay makapasok sa silid na yon at makalapit sa Diyos. Ngayong umaga mga kapatid, ang sino mang tao na pumasok doon na hindi karapat-dapat ay mamamatay. Yes, mamamatay. Inibigyan po kayo. Amen? Hallelujah. Kung ano talaga sinasabi ng Bible. Amen po ba? Amen? Hallelujah. Ang punong pari lang ang pwedeng pumasok. At kahit ang punong pari, kapag siya'y nagkamali ng paghahandog, listen, o hindi matuwid ang kanyang puso, siya ay pwede rin mamatay doon sa loob. Kaya ang suot ng mga punong pari, merong tali na merong maliliit na bell, amen, sa kanilang bewang, amen, yung tali ay mahaba, amen, hanggang sa labas ng silid. Yun ay palatandaan sa mga nasa labas kung buhay o patay na yung punong pari sa loob. Kapag tumutunog pa yung bell, ibig sabihin, gumagalaw pa si Father. Amen, buhay pa siya. Diba yung narinig ka lang pa ng bell, ibig sabihin gumagalaw yung pare. Buhay pa. Amen. Pero kapag wala nang naririnig na tunog doon sa loob, kasi nga siya lang ang pwedeng pumasok, biglang ang tahimik, tapos ang tagal na niya doon sa loob, baka patay na yung punong pari. Ngayon, tsaka nila hihilain yung mahabang tali mula sa labas, kukunin nila, amen, yung bangkay ng punong pari na nandun sa loob. Kasi hindi sila pwedeng pumasok. Kapag sila rin ay pumasok, tigok din sila. Nakikita niyo mga kapatid, ganon kabanal ang lugar na yon. Ganon kabanal ang silid na yon. Hindi lahat, pag hindi ka dapat pumasok sa lugar na yon,
Amen? Merong isang tagpo sa Bagong Tipan. Amen? Siya po si Zacarias, yung naging tatay ni John the Baptist. Siya po yung punong pari nung panahon na ito. Pumasok siya doon sa most holy place para gawin ang kanyang tungkulin. Pagpasok niya doon sa silid, nagpakita ang isang anghel at sinabi na magkakaanak sila ng kanyang asawa. Pero hindi maniwala si Zacarias dahil baog si Elizabeth. Ngayon, habang nag-uusap sila sa loob ng silid, yung mga tao doon sa labas, yun nga, may mga tao sa labas, ay nagtataka, bakit napatagal si Zacarias doon sa loob? Luke 1:21, samantala, hinihintay ng mga tao ang paglabas ni Zacarias. Nagtataka sila kung bakit nagtagal siya sa loob ng templo. Kita niyo mga kapatid, nagtataka sila kung bakit nagtagal siya doon sa loob, sa most holy place. Ang tagal naman ni Zacarias sa loob, anong nangyari? Buhay pa kaya siya? Amen? Hallelujah! Kaya ang punong pari mga kapatid, seryosong naghahanda ng kanyang sarili bago siya pumasok doon sa pinakabanal na lugar. Kaya ang eksena noon, ang mga tao, naghihintay lang sila sa labas ng templo o sa labas ng most holy place, nagtatanungan siguro sila, kamusta kaya doon sa loob? Anong nangyayari? Anong ginagawa ng punong pari? Sapagkat hindi po lahat ay nakakapasok doon sa loob, sapagkat hindi po lahat ay nakakalapit sa Diyos. Hindi po lahat ay nakakasamba katulad ng pagsamba na ginagawa ng mga punong pari. Amen? At hindi lang po yun mga kapatid. Amen? Listen, kapag papasok ang punong pari doon sa silid, kapag siya ay lalapit sa presensya ng Diyos, kailangan ay meron siyang dalang dugo. Ang sabi ko, kailangan ay may dala siyang dugo. Dugo ng hayop bilang handog sa Diyos. Hebrews 9:7. Ngunit ang punong pari lang ang nakakapasok sa pinakabanal na lugar at minsan lang sa isang taon. At sa tuwing papasok siya rito, naghahandog siya ng para sa sarili niyang mga kasalanan at sa mga kasalanang nagawa ng mga tao nang hindi nila nalalaman. Mga kapatid, ngayong umaga, bakit ko ipinapangaral ito? Sapagkat ang pagsamba sa Diyos may kasamang dugo. Ang paglapit sa Diyos, may kasamang dugo. Kala nyo, ganun ka-easy sumamba sa Diyos, lumapit sa Diyos? No. Kapag papasok yung punong pari, kailangan may dala siyang dugo na handog sa Diyos. Nasusundan niyo po mga kapatid? Ngayon, bakit kailangan may kasamang dugo? O listen, mahalaga ito. Dahil yung dugo ay naglalarawan ng paglilinis. Sabi ko, lahat tayo kanina makasalanan. Sorry, sabi pala ng Bible. Amen? Kapag sinabi makasalanan, you are dirty. Do you know the word dirty? Ew! Dirty! Amen po ka? Hindi pwedeng lumapit sa harapan ng Diyos ang mga dirty. So, kailangan may dugo. Yung dugo ay larawan ng paglilinis. Yung dugo, yung maglilinis ng karumihan ng ating mga kasalanan sa harapan ng Diyos. Amen? Ang kasalanan ng tao ay natatakpan sa pamamagitan ng dugo. Amen. Leviticus 4:3-7. Kung ang punong pari ang nagkasala na hindi sinasadya, dahil dito ay nadamay ang mga tao, maghahandog siya sa Panginoon ng isang batang toro na walang kapintasan bilang handog sa paglilinis. Paglilinis, dadalhin niya ang toro sa presensya ng Panginoon doon sa pintuan ng toldang tipanan at ipapatong niya ang kanyang kamay sa ulo ng toro at saka niya ito papatayin. Kukuha ng dugo ng toro ang punong pari at dadalhin niya sa loob ng tolda. Ilulubog niya ang kanyang daliri sa dugo at iwiwisik ng 7 beses sa harap ng tabing na tumatabing sa pinakabanal na lugar sa presensya ng Panginoon. Pagkatapos, papahiran niya ng dugo ang parang sungay sa mga sulok ng altar na pagsusunugan ng insenso sa loob ng tolda sa presensya ng Panginoon. At ang natitirang dugo ng toro, amen, at ang natitirang dugo ng toro ay ibubuhos niya sa ilalim ng altar na pagsusunugan ng handog na sinusunog. Ang altar na ito ay malapit sa pintuan ng tolda. Pansin niyo mga kapatid, ilang beses binanggit yung dugo? More than 5 times ata. Amen? Ang dugo ay parte ng paghahandog ng tao sa Diyos.
Ang dugo ay kasama sa pagsamba sa Diyos. Ang dugo ay kailangan para makalapit tayo sa Diyos. Dahil ang dugo ay handog para sa paglilinis. Kaya ngayong umaga mga kapatid, bago makalapit ang tao sa Diyos, kailangan ay meron muna siyang dalang dugo bilang handog sa Panginoon. Nasusundan niyo po ba? So, ang ibig mo sabihin, Pastor, mga kapatid, hindi tatanggapin ng Diyos ang sino mang tao na lumapit sa Kanya na walang dalang dugo. Bakit ka pumunta dito sa pinakabanal na lugar? Una, hindi ka karapat dapat. Pangalawa, wala ka pang dalang dugo. Yes. That is the holiness of God. Amen po ba? Hallelujah. Mga kapatid, ngayon, anong application ito sa atin? Dito papasok ang ating Panginoong Hesus. Amen? Nang ang ating Panginoon ay ipako sa krus at mamatay. Alam niyo mga kapatid, merong nangyari sa templo. Doon sa kaloob-looban na silid ng templo, doon sa most holy place. Mark 15:37-38. Sumigaw ng malakas si Jesus at nalagutan ng hininga. Ito'y nakalambitin na siya. Amen. Pagsigaw niya, nalagutan ng hininga, patay. Amen. Verse 38. Nang sandali rin iyon, nahati mula sa itaas hanggang sa ibaba ang kurtina sa loob ng templo. Pansinin niyo mga kapatid, nang mamatay ang Panginoon, ang kasunod na nangyari, nahati ang kurtina sa loob ng templo. Anong kinalaman nun? Namatay ang Panginoon, tapos nahati ang kurtina sa loob ng templo, yung 60 feet ang taas, yung 30 feet ang haba. Anong significance nun? Ano yung pastor? Amen? Yung kurtina doon sa most holy place, yung kurtina na naghihiwalay sa tao sa Diyos. Anong ibig sabihin nun mga kapatid? Nang mamatay ang Panginoon, binuksan niya sa mga tao ang pinakabanal na lugar sa templo kung nasaan ang presensya ng Diyos. Amen? Amen? Nang mamatay ang Panginoon, di ba nahati? Amen. Walang sinabi ko, di ba? Sino humati? Ang Diyos. Di ba? Bawal pumasok doon. Hindi nga siguro alam naman, ano ba meron doon sa loob? 30 feet yung haba, 60 feet yung taas. Pero nang mamatay ang Panginoon, mga kapatid, amen? Pinapahiwatig ng Panginoon na tinanggal na niya ang dating kaugalian na isang tao lang ang pwedeng pumasok doon. Isang tao lang ang pwedeng lumapit sa Diyos. Isang tao lang ang pwedeng makapaghandog sa Diyos. Mga kapatid, ngayong umaga, sa pagkamatay ni Jesus doon sa krusa, kahit sino, kahit ikaw, kahit ako, pwede nang makalapit sa Diyos. Amen. Amen? Dati punong pari lang, hindi ka punong pari. Amen? Empleyado ka. Businessman ka, businesswoman ka, rider ka, office staff ka, hindi ka punong pari. Paano ka makakalapit sa presensya ng Diyos? Amen po ba? Ito yung kahalagahan ng dugo ni Kristo Jesus. Nang siya'y mamatay, nahati yung tabing. Amen. Pinakita na ng Diyos. Amen. Ito yung most holy place sa balat ng lupa. Pinupuksan ko na sa lahat ng mga tao. Pwede nang makalapit ngayon kahit sino, kahit hindi na punong pari. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Kasi nung namatay si Jesus sa krus, pinako siya. Mga kapatid, di ba? Ibig sabihin nung pinako siya, dumanak ang dugo. Bumuhos ang dugo. Ang tinatanggap ng Panginoon kailangan may kasamang dugo. Kaya si Jesus, mga kapatid, ang naging alay na handog sa paglilinis ng ating mga karumihan at kasalanan. Hebrews 10 verse 5, verses 9 to 12. Kaya nga, nang dumating si Jesus dito sa mundo, sinabi niya sa kanyang ama, hindi mo nagustuhan ang mga handog at kaloob ng mga tao. Kaya binigyan mo ako ng katawan na iahandog ko. This is Jesus. Amen. Para pag sinasabi ni Jesus, hindi na sapat yung mga hayop na inahandog sa kanya. Ang sabi ni Jesus, kaya binigyan mo ako ng katawan dahil ito lang iahandog ko para sa lahat ng mga tao. Amen. Pagkatapos, sinabi niya sa kanyang ama, nandito ako para sundin ang kalooban mo. Kaya inalis ng Diyos ang dating paraan ng paghahandog upang palitan ang paghahandog ni Kristo. Amen. At dahil sinunod ni Jesucristo ang kalooban ng Diyos, nilinis niya tayo sa mga kasalanan natin sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng sarili niya.
Naglilingkod ang mga pari araw-araw at paulit-ulit na nag-aalay ng ganong ding mga handoga na hindi naman nakapag-aalis ng kasalanan. Verse 12, ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog para sa ating mga kasalanan at hindi na ito mauulit kailanman. Pagkatapos nito, umupo na siya sa kanan ng Diyos. Amen. Alam niyo mga kapatid, hallelujah. That's why I'm preaching this. Salamat sa ating Panginoong Hesus. Bakit? Amen. Dahil hindi mo na kailangan dito magdala ng hayop. Hindi ka na magdala. Kasi ganun yung pagsamba nila ng mga kapatid. Kailangan may dugo. Alam nga naman patayin mo yung kapitbahay mo. Amen. Kahit gusto mong patayin yung kapitbahay mo, wag ha? Amen. Hindi siya yung alay. Amen po ba? Kailangan may hayop. Pag sasamba sila sa Panginoon, kailangan may dugo. Magpapatay sila ng hayop, pero ngayong umaga, si Jesus namatay na para sa atin. Hindi mo na kailangan magdala ng tupa. Hindi mo na kailangan magdala ng kambing. Hindi mo na kailangan magdala ng toro. Amen? Dahil di ba mga kapatid, magkano ngayon ang buhay na kambing? May pambili ka? Amen? Tapos di ba, tawag dito, dadanak pa yung dugo dito, magiging malansa yung church, di ba? Bayan, puro dugo dito sa church. Amen, linisin niyo yan ha. Amen? Tapos mga kapatid, ang maganda pa, hindi mo na rin kailangan sabihin, Pastor, ilapit mo ako sa Diyos. Mga kapatid, hindi. Kahit ikaw, pwede ka nang lumapit sa Diyos. Amen. Kasi parang ganun yung eksena nun eh. Yung punong pare, ilapit ka na dun sa most holy place. Representative ka namin, ilapit mo kami sa Diyos. Siya lang pwede lumapit eh. Pero ngayong umaga mga kapatid, kahit sino pwede nang lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Amen po ba? Kaya araw-araw may pananalangin dito sa church. Ang pananalangin ay paglapit sa Diyos. Kailan ka mananalangin? Ikaw na lang hinihintay ng Panginoon. Amen po ba? Hallelujah. Kasi alam niyo mga kapatid, ang nakikita na ng Diyos ay hindi na yung karumihan natin, kundi ang nakikita ng Diyos sa atin ay yung katwiran ni Jesus sa pamamagitan ng paglilinis ng kanyang dugo. Amen? Pero yung mga kapatid, gaano kahalaga ito? Di ba? Pag hindi ka nakalapit sa Diyos, paano ka? Lahat ng kailangan mo nasa Diyos. So paano ka makakalapit? Hindi nga pwede. May kailangan ako, di ba? Pag may kailangan sa Santa, paano ba ako lalapit to kay Medo? Makalapit. May sasabihin ako, may kailangan ako. Kailangan mo pa magdala ng representative kay Mayor, di ba? Pero dito mga kapatid, yung ginawa ng Panginoon Jesus, direkta, pwede ka lumapit sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus Christ. Amen? Pangalawa, pag-usapan natin mga kapatid. Amen? We are redeemed. Amen? There's power in the blood. Pangalawa, we are redeemed. Tayo ay tinubos. Tayo ay tinubos. Sino po sa inyo ang pamilyar sa pawn shop? Sino po sa inyo mahilig bang sangla? Sa pawn shop, may sangla, may tubos. Tama po ba? Sino sa inyo nakapagsangla na? Kapag sinabing sangla, yung bagay na yon ay nagiging pagmamay-ari na ng pinagsanglaan. Tama po ba? Pag nagsangla ka, hindi mo na yung pagmamay-ari na niya yon. Amen. At para makuha, mabawi mo yung bagay na yun, papalik sa'yo, kailangan mong tubusin yun. Tama ba yung pagkaintindi ko? Ganun ba yun? Amen. Kailangan, para makuha mo ulit yung mabawi mo, kailangan mong tubusin yun. Alam niyo mga kapatid, ganun tayo. Tayo ay pagmamayari talaga ng Diyos. Amen. We are created, amen, according to His own image. Amen. Kaya lang ang problema, alam natin ang kwento, nahulog ang tao sa kasalanan. Amen. At dahil doon, tayo ay naging pagmamayari ng kasalanan. Tayong lahat ay naging alipin ng kasalanan. John 8:34, sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo ang totoo, ang sino mang nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Ang sino mang nagkakasala, alipin ng kasalanan. Kapag patuloy ka sa kasalanan, you are slave of sin. Alipin. Diba? Ayaw mo yung salitang yun, alipin ka. Diba? Amen. Kapag sinabing alipin, nasa mababang kalagayan. Kung anong ipagawa, susunod lang. Tama po ba? Kasi nga, alipin. Diba? Walang karapatang magdima ng alipin. Sabi ng amo, ng boss. Diba? Linis ka nga.
Ikaw nalipin, di ba ikaw nalipin? Sabi mo naman, bakit ako paglinisin mo, boss? Buti hindi ikaw maglinis. Pwede ba yun? Walang karapatang magdemand ng alipin. Amen? At sino naniniwala na hindi magandang balita na ikaw at ako ay alipin ng kasalanan? Bakit, Pastor? Dahil ang lahat ng ipapagawa ng kasalanan, amen, ay puro lang ikasasama at ikakapahamak mo. Nothing more, nothing less. Walang mabuti sa kasalanan. I will repeat, walang mabuti sa kasalanan. Wala. Walang mabuting dulot ang kasalanan sa atin. Kailan naging mabuti ang paninigarilyo? Pwede mo ba akong bigyan ng malistahan, yung benefits? Kailan naging mabuti ang pag-iinom? Kailan naging mabuti ang pagnanakaw? Kailan naging mabuti ang pangangalunya? Kailan naging mabuti, amen, ang pagsisinungaling? Kailan naging mabuti ang pagsusugal? Andiyan pa po ba kayo? Amen. Tama ba yung mga binanggit ko hindi mabuti? Amen. Dahil lahat ng mga bagay na yun, kasalanan. Amen. Kaya pansin nyo mga kapatid, may mga taong lugbok sa kahirapan. Bakit? Dahil ang liit na nga ng sahod, pinambibisyo pa at pinagsusugal pa. Kasalanan. Amen? May mga pamilyang nasisira dahil yung lalaki makikipagrelasyon sa ibang babae o kaya naman vice versa, yung asawang babae makikipagrelasyon sa ibang lalaki. Kasalanan! May mga kabataang walang direksyon ng buhay. Bakit? Dahil matigas ang ulo. Hindi nakikinig sa payo. Ang gusto magtambay. Ang gusto maglaro. Ang gusto magbarkada. Amen? Kala nyo, magulang ng bibirahin ko. Kasalanan. Amen? At hindi lang sumisira ng buhay at sumisira ng relasyon natin sa ibang taong kasalanan. Alam niyo mga kapatid, pinakamatinding epekto ng kasalanan, listen, tingin kayo lahat sa akin. Ang kasalanan ang magdadala sa iyo sa impyerno. Sin is not a small thing. No. Because it can affect your soul, amen, into destiny. Papunta doon sa walang hanggan. Romans 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Amen. May kabayaran ang kasalanan. May kabayaran ang kasalanan. Amen. Hindi pwedeng wala. Ang tinutukoy po na kamatayan talaga dyan, amen mga kapatid, ay impyerno. Yun, wag na natin paikutin. Amen? Walang kasalanang makakapasok sa langit. Ang kasalanan ay palaging papunta sa impyerno. Nandyan pa po ba kayo? Amen. Dahil sabi ko nga sa inyo kanina mga kapatid, hindi kailanman matatanggap ng Diyos ang kasalanan. Ang Diyos ay galit sa kasalanan. Kaya may kabayaran sa Diyos ang kasalanan. Amen. Hindi matatanggap ng Diyos ang kasalanan. Hindi mo pwedeng pagsamahin ng Diyos at kasalanan. Amen po ba? Amen. Ang malaking problema ngayong umaga, kakasabi ko lang at kakarinig mo lang, lahat ng tao pakasalanan. Patay. Ibig sabihin, lahat ng tao magbabayad. Lahat ng tao mapaparusahan. Lahat ng tao papuntang impyerno. Yes, you heard it right. Pero, narito na naman ang Panginoong Hesus. Hindi siya pumayag na tayo ay tuluyang malayo sa Diyos at hindi makapasok sa langit. Amen? Siya na ang nagpresenta. Siya ang nagbayad na dapat tayo magbabayad. Siya ang umako ng parusa na dapat tayo ang mapaparusahan. Ibinigay ang kanyang sarili para maging katubusan at kapatawaran sa ating mga kasalanan. Dahil ang totoo mga kapatid ngayong umaga, amen, pakinggan mo ito, hindi mo kayang bayaran ang iyong mga kasalanan. I will say it again, hindi mo kayang bayaran ang iyong mga kasalanan. Amen. Baka kasi sabihin niyo ngayong umaga, pwede naman siguro kahit ako na lang magbayad ng aking mga kasalanan. Ayaw ko yan. Mga kapatid, kapag pinag-aralan niyo po ang Bible, ang makakapagbayad lang ng kasalanan natin
ay dapat perpekto at walang kapintasan. Amen. Kaya ang tanong ko ngayong umaga, sino po sa lugar na ito ang perpekto at walang kapintasan? Gusto ko makita ang kamay. Wala! Wala! Dahil yun ang totoong sagot, wala. Kahit yung mga tao na nasa labas, walang perpekto at walang taong walang kapintasan. So, ibig sabihin mga kapatid, dahil hindi tayo perpekto at tayo ay merong kapintasan, hindi natin magagawang bayaran ang ating mga kasalanan. Amen po ba? Amen. Pero salamat ulit sa ating Panginoong Hesus. Siya ay naparito sa lupa, namuhay ng perpektong pamumuhay at walang kapintasan. Alam niyo, nandito si Jesus sa ibabaw ng lupa, kahit katiting na kasalanan karumihan, hindi dumapo sa Kanya. Hindi niya nagawa. Amen po ba? Amen. Kaya siya at siya lang ang tumubos ng ating mga kasalanan. 1 Peter 1:18-19. Alam naman ninyo kung ano ang ipinagtubos sa inyo mula sa walang kabuluhang pamumuhay. Naminanan nyo sa mga ninuno ninyo. Ang ipinagtubos sa inyo ay hindi ang mga bagay na nawawala katulad ng ginto o pila, kundi ang mahalagang dugo ni Kristo. Ando na naman yung dugo ni Kristo. Katulad siya ng isang tupa na walang dungis o kapintasan na inihandog sa Diyos. Walang dungis, walang kapintasan. Kaya ibig sabihin, si Jesus lang ang pwedeng maging katubusan at kabayaran ng kasalanan mo at kasalanan ko. Amen po ba? Amen. Wala nang iba. Si Jesus Christ lang. Amen. Ang kanyang mahalagang dugo ang ipinantubos sa atin. Amen. Ang halimbawa nito mga kapatid ay parang kinidnap ka. Alam niyo ba yung kinidnap? At yung nangidnap ay humihingi ng ransom money para palayain ka. Yung ransom money, ang tanging paraan para palayain ka nung nagidnap. Amen po ba? Ganon ang larawan natin nang tayo'y makidnap ng dyablo at mapaalipin sa kasalanan. Ang ransom money ay yung dugo ni Jesus para makalaya tayo sa pagkaalipin ng kasalanan. At maraming salamat sa Panginoon. Bakit? Dahil ginawa ni Jesus. Dahil ginawa ni Jesus. Ibinigay niya yung ransom blood para makalaya at matubos ka at ako sa ating mga kasalanan. Alam niyo mga kapatid, nang mapako sa krus ang Panginoon, habang siya nandoon, alam niyo talaga yung nangyayari, no? Eksakto na yun, habang siya nakapako sa krus. Amen? Nang siya nakapako doon sa krus, tinutubos na niya tayo. Amen? Binabawi niya na tayo pabalik sa Diyos na totoong nagmamay-ari sa atin. Amen? At hindi pinagkait ng Panginoon ang kanyang sarili at ang kanyang dugo sa atin dahil napakadakila ng pag-ibig ni Kristo Jesus sa ating lahat. Amen? Sino sa inyo mga kapatid, hallelujah, ang nakapagsangla na tapos hindi mo tinubos? Hindi mo na binalikan. Kasi para sa iyo, wala namang halaga yon. Di ba may ganon? Di ba? Kahit pabayaan mo na yon, kahit mawala na sa iyo, okay lang sa iyo. Tama po ba? Okay na yun. Bakit ko pa tutubusin? Hindi naman mahalaga. Amen? Hindi ko naman kailangan. Amen? Pero kung talagang mahalaga yung bagay na yun sa'yo, gagawa ka ng paraan para matubos at mabawi mo yung bagay na yun. Tama po ba? Dahil hindi ka papayag na tuluyang mawala sa'yo yung gamit na yun. Alam niyo mga kapatid, ganon na ganon ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat. Yung tinubos ka pa ng Panginoon, yung binalikan ka pa ng Panginoon, ibig sabihin, napakahalaga mo sa Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, napakahalaga mo sa Panginoon. Diba? Kung tutusin, di ba mga kapatid, pwedeng sabihin ni Jesus, bakit? Bakit ko pa sila tutubusin? Ano meron? Ano mapapala ko? Amen? Bakit ko pa sila tutubusin? Tiyan ko na lang sila. Di ba nagkasala naman yung mga yan? Bakit? Bakit ko pa sila tutubusin? Ano meron? Pero nung tinubos ka ng Panginoon, yun ay pagpapakita, paglalarawan na napakahalaga mo sa Panginoon. Amen. Binalikan ka pa niya. Di akin talaga yan eh. Amen? Kaya ngayong umaga mga kapatid, kung hindi yung ginawa ng Panginoon, sino? At sino pa ang gagawa nun para sa atin? May naisip pa ba kayo? Amen? Hallelujah, wala na. Ang Panginoong Hesus lang makakagawa nun. Amen? At itong dalawang naging bunga ng ginawang pagtubos ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. Una, napatawad tayo sa ating mga kasalanan. Ang tinubos tayo ng Panginoon,
lahat ng iyong mga kasalanan, pinatawad, nilinis ng ating Panginoong Hesus. Ephesians 1:7, sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Kaya dapat talaga ipangarin dugo. Ang Bible punong-puno ng dugo. Amen po ba? Tinubos tayo na ang ibig sabihin ay pinatawad ang mga kasalanan natin. Napakalaki ng biyayang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Hebrews 9:22, ayon sa kautusan, nililinis sa pamamagitan ng dugo. Dugo na naman ang halos lahat ng bagay na ginagamit sa pagsamba. At kung walang pagbubuhos ng dugo bilang handog sa Diyos, wala ring kapatawaran ng mga kasalanan. Nabasa niyo po ba yun? Kung wala itong dugo, hindi mapapatawad ang iyong mga kasalanan. I will say it again. Kung wala itong dugo, hindi ka mapapatawad sa iyong mga kasalanan. Kung walang dugo, hindi ka mapapatawad sa iyong mga kasalanan. Kung walang dugo, hindi ka mapapatawad sa iyong kasalanan. Amen! Ngayon, mamalitin mo yung dugo? Nabuboring ka sa preaching na dugo? Come on, church. Paano ka kung wala yung dugo ni Kristo? Kawawa ka. Yes, kawawa ka. Kawawa tayo. Kung wala ang pagbubuhos ng dugo, walang kapatawaran sa ating mga kasalanan. Hindi pagsimba. Tama magsimba pero hindi pagsimba. Amen. Hindi paggawa ng mabuti. Hindi pagkain ng ostya. Ang nagpapalinis, nagpapatawad sa ating mga kasalanan. Ang dugo ni Jesus ang kailangan natin para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Amen. Hallelujah. Ikalawa, mga kapatid, amen, ang ginawa ng katubusan ng dugo ni Kristo, napawi ang galit ng Diyos. Di ba kayo nabasa nyo? May galit ang Diyos sa atin, di ba? Kasi ginawa mo yung pinaka-offensive thing sa harapan niya, kasalanan. Amen. Romans 3:25, isinugo si Kristo Jesus sa mundo para ialay ang kanyang buhay nang sa ganoon mawala ang galit ng Diyos sa atin. Grabe. Mga kapatid, magalit na sa iyong lahat, huwag lang ang Diyos. Amen po ba? Kasi, di ba? Kapag may nagalit sa iyong iba, may matatakbuhan ka kakampi, pero kapag nagalit ang Diyos sa'yo, sino kakampi mo? Ako? No, hindi kita kakampi, hindi ko kaya ang Diyos. Amen po ba? Kaya napaka-ano na ito. Grabe, napakabuti ng Panginoon. Amen po ba? Tingnan nyo mga kapatid, hindi maliit na bagay yung ginawang pagtubos sa atin ng Panginoon. Kung hindi dahil sa dugo ni Jesus, amen, tayo'y makasalanan pa rin, hindi tayo mapapatawad sa ating makasalanan at galit pa rin ang Diyos sa atin ngayon. Amen. Sabi nga ni Charles Spurgeon, morality may keep you out of jail, but it takes the blood of Jesus Christ to keep you out of hell. Yung paggawa ng mabuti, ilalabas ka sa kulungan. Pero yung paggawa ng mabuti, hindi ka kaya ilabas sa impyerno. Ang makakapaglabas ng sa impyerno, ang dugo ni Kristo Jesus. Kaya ngayong umaga mga kapatid, ngayong umaga, pwede pa nating bigyan ng malakas na palakpak at papuri ang Panginoon Jesus. Dahil sa kanyang ginawang pagtubos sa atin. Hallelujah! Praise God! Kung hindi yung ginawa ni Jesus, paano tayo? Amen? Panginoon, maraming salamat sa katubusan. Amen? Hallelujah! Pangatlong panghuli ngayong umaga. Praise God! We can overcome the devil. We can overcome the devil. Sino takot sa diablo ngayong umaga? Amen? Hallelujah! Ang dugo ni Jesus ay may pagtatagumpay laban sa diablo. Amen. Amen? Mapagtatagumpayan natin ang diablo at ang mga gawa ng diablo. Alam niyo mga kapatid, masamang balita sa diablo nang ipapanganak ang Panginoong Hesus dito sa mundo. Alam niyo yun? Kapansinin niyo mga kapatid ha? Amen? Ginawa lahat ng diablo para mapigilan ang pagsilang ni Jesus. Naalala niyo si Herodes? Ito yung mga Christmas story. Amen? Yung hari noon. Amen? Hallelujah, sa time ni Jesus. Anong ginawa niya? Lahat ng sanggol, ang edad 2 taong gulang pababa, ipinapatay niya. Hindi pwedeng maipanganak o may papalit sa akin na hari. Patayin lahat ng sanggol ng edad 2 taong gulang pababa. At meron pang tagpo na si Pedro. Si Pedro na naman. Kausap ang Panginoon na hindi daw dapat mamatay ang Panginoon. Pero ni-rebuke siya ni Jesus.
Matthew 6:21 to 23. Mula doon, ipinaalam na ni Jesus sa mga tagasunod niya na dapat siyang pumunta sa Jerusalem at dumanas na maraming paghihirap sa kamay ng mga pinuno ng mga Hudyo, ng mga namamahalang pari at ng mga tagapagturo ng kautusan. At siya'y ipapapatay nila si Jesus, pero sa ikatlong araw ay muli siyang mabubuhay. Praise God! Nang marinig ito ni Pedro, dinala niya si Jesus sa isang tabi at sinabihan, Panginoon, wag po sanang ipahintulot ng Diyos. Hindi ito dapat mangyari sa inyo. Verse 23, inarap ni Jesus si Pedro at sinabi, lumayo ka sa akin, Satanas. Si Pedro kaharap niya, pero lumabas sa bibig ng Panginoon, Satanas. Pagtingin niya kay Pedro, amen? Si Satanas na nakikita. Si Satanas na nakikita. Delikado yung pangalan ng Pedro. Pagharap ni Jesus kay Pedro, di ba dapat sabi niya, lumayas ka, Pedro? Hindi sinabi niya, lumayas ka. Lumayo ka sa akin, Satanas. Pinipigilan mo kung gawin ang kalooban ng Diyos. Dahil hindi ayon sa kalooban ng Diyos ang iniisip mo, kundi ayon sa kalooban ng tao. Amen? Kapatid, di ba, yung sinabi dito ni Pedro, ang nasa likod ng yon ay walang iba kundi ang Diablo, si Satanas. Amen? Pinipigilan niyang mamatay si Jesus. Alam niyo kung bakit? Dahil alam ni Satanas na kapag napako na si Jesus sa krus at namatay siya doon, katapusan na niya. Katapusan na niya. Kaya pinipigilan niya, hindi pwedeng mangyari. Hindi siya pwedeng mamatay. Hindi siya pwedeng mapako sa krus. Amen? At alam natin ang nangyari mga kapatid, mahigit 2,000 taon nang nakalipas, amen, napako si Jesus sa krus at namatay. Anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun ay bumuhos ang dugo at kasabay ng pagbuhos ng dugo, makakalapit na tayo sa Diyos, amen, makakalaya na tayo sa ating mga kasalanan at makakapasok na tayo sa langit. At hindi yung gustong mangyari sa Satanas. Kaya nang mapako si Jesus sa krus at bumuhos ang dugo, mga kapatid, pakinggan mo ito, yun ang pasimula ng pagkatalo ni Satanas. Doon naging talunan ng Diablo. Kaya di ba mga kapatid, amen, alam nyo ito, itong phrase na ito, sabi ng Panginoon, bago siya managutan ng hininga, it is finished! Amen. Tapos na! Tapos na! It is finished. Ibig sabihin mga kapatid, it is finished. Binayaran niya na ang kasalanan mo. Pinalaya ka na niya sa pagkaalipin ng kasalanan. Amen? Nagawa na niya ang kanyang misyon dito sa lupa. Nagawa niya na ang kalooban ng Diyos. At ang sa pang-ibig sabihin nun, pinalo niya na ang Diablo sa pamamagitan ng kanyang dugo. Revelation 12:10-11, sapagkat itinapon na ang tagapagparatang sa ating mga kapatid, ito ay ang Diablo, na siyang nagpaparatang sa kanila sa harapan ng ating Diyos araw at gabi. Verse 11, at siya'y kanilang dinaig, tinalo dahil sa dugo ng kordero. Mga kapatid, ngayong umaga, ang magandang balita, ang Diablo ay dinaig sa dugo ni Jesus. Amen. Kaya alam nyo mga kapatid, kanina, listen, mahalaga ito kanina, habang nag-aawitan tayo, ano inawit natin sa malumanay? Anong inawit natin sa malumanay? Anong holy? Wala akong nabasang holy sa malalabasin ko. Kung ako yung professor, holy. Not the same, I am changed, redeemed by the blood of the Lamb. By His grace, I am saved, I'm His child, forever I am. Binawin na tayo ng Panginoon bilang mga anak niya. Redeemed by the blood. Tingnan nyo, inawit natin na, redeemed by the blood. Alam nyo, mga kapatid, kanina, habang nag-aawitan tayo, naniniwala ko, rinding-rindi ang tenga ng Diablo. Amen. Ang sakit sa kanyang tenga. Amen. Ayaw na ayaw niyang mapakinggan yung dugo ni Jesus. Alam niyo kung bakit? Dahil yun ang tumalo sa kanya. Yun ang tumalo sa kanya. Kaya kung hindi ka umaawit kanina, tuwang-tuwa ang Diablo sa'yo.
Huwag kang umawi. Huwag kang pakiusap. Huwag kang umawi. Huwag mong kantahin yung dugo ni Jesus. Pero habang umawi tayo kanina, di ba? Hindi mapalagay. Hindi mapalagay si Satanas. Amen po ba? Kaya mamaya mga kapatid, kapag umawit ulit tayo kanina, lakasan mo! Lakasan mo! Ipamukha mo sa Diablo, Satanas! Talunan ka na! Pinalaya na kami! Redeemed by the blood! Amen po ba? Tinubos na kami ni Kristo Jesus. Wala ka nang magagawa. Wala ka nang kapangyarihan. Mga kapatid, itong katotohanan ngayong umaga, kapag ang usapin na, amen, ay dugo ni Jesus, tumatakas ang Diablo. Tumatakas ang Diablo. Amen. Hallelujah. Sa Exodus, amen. Hallelujah. Bigyan niyo lang ako ng konti pang oras, mga alas 3. Amen. Sa Exodus. Naalala niyo po yung 10 salot. Amen. Yari naman ako yung sumobra naman ako. Usapan namin dapat ang 11:30 lang ako. 11:35 na. Amen. Hallelujah. Sa Exodus, yung 10 salot. Alam niyo po yung 10 salot? Darating yung angel of death. Anghel ng kamatayan. Amen. Lahat ng madaanan ng angel of death na tahanan, lahat ng panganay doon sa loob ng bahay mamamatay. Pero may isang paraan para makaligtas. Ano yun? Dugo. Nung dugo, ipapahid sa hampa ng pintuan. Kapag yun ay dinaanan ng angel of death, ang hilang kamatay, nakita niya yung dugo, lalayo siya, lalampasan niya lang yung bahay. Ibig sabihin, yung mga tao doon sa loob, naligtas. Mga kapatid, anong larawan ng ngayong umaga? Ano man ang gustong patayin, sirain, puksain ng Diablo sa inyong buhay, kailangan mo ang dugo ni Jesus. Amen po ba? Amen. Yung bahay po ninyo, amen. Hindi ko sinasabi magpatay kayo ng manok mamaya at yung dugo'y pahitin sa amba ng pintuan. Believe me, amen. Mangangamoy malansa po yun. Ang tinutukoy ko po ngayong umaga mga kapatid ay yung banal na dugo, ay yung dugo doon sa amba ng pintuan ay naging covering sa bahay ninyo. Ngayong umaga, may covering ba ng dugo ni Jesus ang inyong tahanan? Kasi pang may, sabi ko nga, ang Diablo tumatakas lumalayo. Ayaw niya ng dugo, lalo na ng dugo ni Jesus. Ang pinupunto ko ngayong umaga, di mo kailangan magpahid ng hamba ng pinto, yung pananalangin. Lord, cover this house with your precious blood. Yes, nananalangin ba kayo ng ganun? Alam nyo, simula nang tumapak tayo dito sa lugar na yon, ang unang prayer ko, blood of Jesus. Lord, dito na po kami magdadaos ng church. Napakapangit ng nakaraan ng lugar na ito. Merong mga namatay dito mismo sa lugar na ito. At ang sabi ng mga tao, nandito pa daw ang kanilang kaluluwa. Pero sabi ko, no, yun ay evil spirits. Kaya nung nanalangin kami dito, mga masamang espiritu, hindi na kayo pwede dito. Pinapalayas ko na kayo. Yes, sinabi ko talaga yung pinapalayas ko na kayo. Ito'y gagawin namin church, tahanan ng Diyos. Ipapangaral ng dugo ni Kristo. Simula nung araw na yun, 2022, ay 2026, mag-aapat na taon na tayo sa lugar na ito. Wala kaming nararamdaman, amen, nararanasan ni Ruli na kakaiba sa lugar na ito. Bakit? Dahil nandito ang dugo ni Jesus. Amen. Wala akong naramdaman yung parang, may dumaan sa likod. Wala. Natutulog pa nga ako mag-isa sa taas. Amen. Hallelujah. Mga kapatid, hindi lang yung tahanan, pati ang inyong mga anak, pinagpipray nyo ba? Panginoon, ang aking mga anak, balutan ko sila ng iyong banal na dugo. Panginoon, ako, aalis ako ngayon, kung sasakyan ko, balutan mo ng banal na dugo. Panginoon, yung pananalaki namin, balutan mo ng iyong banal na dugo. Panginoon, yung ministry ko, balutan mo ng iyong banal na dugo. Dahil kung anong nakita ng Diablo, hindi siya makalapit. Amen po ba? Hallelujah. Kaya alam niyo mga kapatid, pati yung sakit na yan, amen, merong mga sakit na galing sa impyerno. Assault ng kaaway, pwede mong i-rebuke sa dugo ni Jesus. Pati yung mga tinig na naririnig mo sa gabi, na hindi ka pinapatulog, tinig ng Diablo, tinig ng pagpapahina, tinig ng takot, tinig ng pagdududa, tinig ng pag-aalala, tinig ng insecurities, tinig ng nakaraan, tinig ng kasalanan, pwede mong i-rebuke ang tinig na yon. Lumayas ka, Diablo, Satanas, talunan ka na! Amen. Namatay na si Jesus, tinubos na kami ng banal na dugo.
Amen. Pwede mo siyang i-review. Sa pangalan at sa dugo ni Jesus, lumayas ka. Amen. Nakatulog ka ng mahimbing. Amen. Doon ang covering ng banal na dugo ng ating Panginoon Jesus. Amen. Amen. Sa aking pagtatapos, mga kapatid, kalo ka, buti tayo alas 3. Sa aking pagtatapos, amen. May isang verse dyan, Revelation 5:9-12. At sila'y nag-aawitan ng isang bagong awit na nagsasabi, ikaw ay karapat-dapat na kumuha sa aklat at magbukas ng mga tatak nito, sapagkat ikaw ay pinatay at sa pamamagitan ng iyong dugo. Doon yung mga kapatid, from Genesis to Revelation, present ang dugo. Amen. First book and last book of the Bible, nandoon ang dugo. Sa pamamagitan ng iyong dugo ay binili mo para sa Diyos ang mga tao mula sa bawat lipi, wika, bayan, kasama ang bayan ng Pateros at bansa. At sila iyong ginawang isang kaharian at mga pari para sa aming Diyos. At sila'y maghahari sa ibabaw ng lupa. Nakita ko at narinig ang tinig ng maraming mga anghel sa palibot ng trono at ng mga nilalang na buhay at ng matatanda. At ang bilang nila ay milyon-milyon at libo-libo na nagsasabi ng may malakas na tinig, ang kordero na pinaslang ay karapat-dapat tumanggap ng kapangyarihan, kayamanan, karunungan, kalakasan, karangalan, kaluwalhatian at kapurihan. Amen. Mga kapatid, pag pinag-aralan niyo po yung context na yan, ang tinutukoy na dyan ay yung langit. Anong ibig mo sabihin, Pastor? Mula dito sa lupa hanggang sa langit, inaawit ang dugo ni Jesus. Amen. Pakibalik mo muna. Sila'y nag-aawitan ng isang bagong awit. Piruin mo mga kapatid, hindi ka lang dito sa lupa aalalahan at kakanta na patungkol sa dugo ni Jesus. Pati sa langit, inaalala ang ginawa ni Jesus, ang katubusan ng kanyang banal na dugo. Amen po ba? Amen. Kaya ano po ngayong umaga? Amen mga kapatid? Amen? Mapanganib. Amen? Isang kabastusan sa Diyos na iminamalit mo, walang gana. Amen? Walang gana sa iyo ang dugo ni Jesus. Amen po ba? Hanggang sa langit, inaawit nila, dugo ni Jesus na pinaslang para bayaran kami. Kaya alam niyo mga kapatid, ngayong umaga, tingin kayo lahat sa akin. Kung hindi mo pa kabisado yung redeemed by the blood, hindi ka pwede sa langit. Mamaya walang lyrics sa atin, tignan mo kung sino yung kabisado. Kasi tingnan mo, inaawit nila itong dugo. Pag hindi ka pwede sa langit, pag hindi mo alam yung redeemed by the blood, amen po ba? Ngayong umaga mga kapatid, sa aking pagtatapos, amen, there's power in the blood. Amen. And that blood of Jesus Christ can never lose its power. Amen. Hindi yun mawawala, kahit kailan hindi mawawala ang kapangyarihan ng dugo ni Jesus. Kaya ngayong umaga, kailangan mo ang dugo ni Jesus. Amen. Makakalapit ka sa Diyos, yun ang tumubos sa iyo, sa iyong mga kasalanan, at pati ang diablo, walang magagawa, walang kapangyarihan laban sa iyo sa pamamagitan ni Jesus Cristo. Amen. Yung umaga tayo magsiyong lahat. Praise God. Thank you, Lord. The blood of Jesus can never lose its power. Hallelujah. Meron po bang first time ngayong umaga, hindi mo pa tinatanggap si Jesus? Sa iyong buhay, kami po'y nananawagan. Amen. Sa lahat po ng aming mga bagong dalo ngayong umaga, kami po'y nagpapasalamat. Yung pinangunlakan, ang nagpaanyaya sa iyo dito sa church, may naniniwala na hindi aksidente na kayo naparito. Ito'y nilayo ng Diyos. Amen. Hallelujah. Iparinig sa iyo ang pangangaro ngayong umaga dahil mahal ka ng ating Panginoon Jesus. Ginawa niyang lahat para maibalik ka sa Diyos. Ginawa niyang lahat para matubos ka sa iyong mga kasalanan. Inialay, ibinigay pa niya ang kanyang sarili, ang kanyang buhay. Bumuhos ang dugo, dumanak ang dugo, ipinako si Jesus, naghirap, nasaktan, naparusahan, na dapat tayo ang gagawa, na dapat, amen, sa atin mangyayari. Pero salamat sa kabutihan, biyaya, dakilang pag-ibig ng ating Panginoong Hesus, tayong lahat, amen, habang siya'y nakalambitin doon sa krus, ikaw at ako ang kanyang inaalala. Tinutubos niya na tayo ng oras na yun, binabawi niya na tayo ng oras na yun, dahil tayo talaga ay pagmamayari ng Diyos. Ngayong umaga mga kapatid, hallelujah, kahit tayo dito ay mga magkakapatid sa Panginoon na, hallelujah, huwag mong baliwalain, huwag mong isang tabi. Hindi maliit na bagay ang dugo ni Jesus. Kung wala ang dugo ni Jesus, hindi ka makakalapit sa Diyos. Kung wala ang dugo ni Jesus, amen, tayo hindi mapapatawad sa ating mga kasalanan. Yun ang totoo. At kung wala ang dugo ni Jesus, wala tayong kapangyarihan laban sa kaaway. Laban sa diablo. Amen. Kaya ngayong umaga, mag-altar call tayo. Amen. Hingiin mo sa Panginoon, Lord,
Cover me with your precious holy blood. I need that blood because there's power in your blood, Lord Jesus. Hallelujah. Binubuksan po natin ang ating altar habang tayo maawit, redeemed by the blood. Totoo yun. Totoo yun. Tinubos ako. Tinubos tayo. Walang ibang tumubos sa atin. Walang ibang tutubos sa atin. Kundi ang ating Panginoong Hesus lang ang kanyang banal na dugo. Dapat tayong umawit ngayong umaga. Dapat tayong magpasalamat ngayong umaga. Dapat nating bigyan ng karangalan at kalwalhatian ng Panginoon ngayong umaga. Hallelujah! Mga kapatid, yung katubusan na yon, hallelujah, yun ay napakalaki, napakadakila. Walang ibang kayang gumawa nun kundi ang ating Panginoong Hesus lang. Buhay niya pa, hallelujah, ang kanyang inialay, kanyang sariling dugo, bumuhos, tumanak, hallelujah, doon pa lang sa hardin ng Gethsemane, hanggang sa siya'y nakabayubay na doon sa krus, present ang dugo, hallelujah, glorify your name. Praise God, Lord, we plead the blood of Jesus this morning, Panginoon Diyos. We need that precious blood. There's power in your blood, Lord Jesus. Thank you, Lord, for offering your life. Thank you for the sacrifice that you have given us. You take up the cross for me, for us, Lord God. Hallelujah. You died and death for me, Panginoon. Ikaw ang namatay para sa akin. Praise God, praise God. Napakahalaga na
Napakasarap bumawi, napakasarap bumawi. Pinubos tayo ng dugo ni Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Ay umaga mga kapatid, habang inaawit natin yung inawit natin kanina, dahil sa dugo ng ating Panginoong Hesus, mula sa pagiging alipin ng kasalanan, papunta sa pagiging anak ng Diyos. I'm His child, forever I am. Hallelujah. Ngayong umaga mga kapatid, lalabas ka dyan. Hallelujah, merong pagtatagumpay sa iyong buhay. At hindi yun dahil sa iyo. Dahil yun sa banal na dugo ng ating Panginoon Jesus. Dapat palagi mong dala nasa iyong buhay ang dugo, ang covering ng dugo ng ating Panginoon Jesus. Ngayong umaga, hallelujah, tayo ay mag-pray, magsiyuko tayong lahat. Praise God. Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito, sa napakagandang ginawa mo, napakamakapangyarihang gawain, Panginoon Diyos, sa umagang ito. Inalala namin, Panginoon, ang iyong ginawa doon sa krus, Panginoon, mahigit 2,000 taon na ang nakalipas. Hindi namin pwedeng kalimutan yun, Panginoon. Hindi namin pwedeng isang tabi yun dahil sa iyong pagkamatay doon sa krus, Panginoon, na bumuhos, dumanak ang dugo, Panginoon, na ang dugo na yun, O Diyos, ay napakahalaga sa iyong harapan. Napakahalaga sa amin dahil sa dugo na yon kami makakalapit sa iyo. Sa dugo na yon kami na natubos, nakalaya, Panginoon, napatawad sa aming mga kasalanan. At dahil sa dugo na yon, Panginoong Jesus, dahil sa dugo mo, may pagtatagumpay kami laban sa diablo. Panginoon, maraming salamat. Patuloy namin hinihingi ang iyong pagbalot ng iyong banal na dugo sa aming buhay, sa aming pamilya, sa aming kalusugan, sa aming tahanan, O Diyos, sa aming pananalapi, Panginoon, sa aming araw-araw na pag-alis, Panginoon. Hallelujah, ganun din, O Diyos, sa aming paglilingkod sa iyo, ang church na ito, ang aming puso't isipan, patuloy mong balutan ng iyong banal na dugo. Lord, maraming salamat. Kung hindi dahil sa iyo, Panginoon, habang buhay kaming mapapahamak. Hallelujah. Pero salamat, Panginoon, sa iyong ginawa. Doon sa krus, tinubos mo kami, pabalik ka sa Diyos para kami ay makarating sa langit sa buhay na walang hanggan. Panginoon, maraming salamat. Napakalaking pagpapala. Hallelujah, para sa amin. Tulungan mo ang mga kapatid na ito, Panginoon Diyos. Lalabas kami sa lugar na ito. Patuloy mong pagpalain, ingatan, palakasin na, Lord God, papagtagumpayin ang bawat isa. Ingatan mo po kami. Sa iyo lamang ang pinakamataas na papurit pagsamba. Ito po ang aming panalangin sa makapangyarihan, pangalan at dugo ni Jesus. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen! Praise God! Thank you, Lord. Thank you, Lord. Maraming salamat po sa inyong pagdalo. Ngayong umaga kami po'y nagaganap, natutuwa. Ingat po kayong pag-uwi. Pagpalain tayo ng ating